Cuadro Alas Casimero muling binanggit ang pangalan ni The Monster Inoue. Ayon sa kanyang post, gumagana diskarte ko ah. Sabi pa niya sa comment, wag ka muna iyak dyan ha. Tanungin nyo muna kung lalabanan ko pa ba to. Ibig sabihin, decision pa pala ni Cuadro Alas kung lalabanan pa niya si The Monster Inoue. Ano sa tingin nyo mga boss? Papalag ba si The Monster Inoue kay Casimero? Bibigyan ba niya ito ng oras o kaya papansinin? Ayon din sa post ng promotion ni Casimero na Psycho Lush Bomu, wala na yung pangalan ni Casimero sa poster nila na lalaban ngayong December 27. Pero sinabi naman sa kanilang post na meron pang 2 laban na idadagdag nila. Kaya nag-post si Jack Tepora na tinanggal na raw si Casimero sa poster. Kaya pinaasa lang daw si Casimero na lalaban ngayong December 27. Pero yun nga mga boss, sabi ng promotion may 2 laban pa na idadagdag nila. Malay natin, idagdag nila ang laban ni Casimero at laban ni Kenneth Lover. Kaya abangan po natin ang official poster ng Psycho Lush Bomu. Main event ang bata ni Sean Gibbons sa December 27. Kasabayan pa ang laban ni Naoya Inoue at co-main event na si Junto Nakatani. Sa iba pang balita, Timothy Bradley naglabas ng isang vlog na nagustuhan niya ang bakbakan ni Teofimo Lopez at Shakur Stevenson. Magandang bakbakan daw ito ng 2 top fighters. Sabi ni Timothy Bradley kung sino ang mananalo sa 2 ito, dapat isunod na si Devin Haney. Pero mukhang mahirap ito para kay Shakur Stevenson. Kung sakaling manalo si Stevenson, hindi niya agad kakayanin umakyat sa 147 pounds. Dahil itong si Stevenson lumalaban sa 135. Aakyat ngayon sa 140 para labanan si Lopez. Ngayon kung manalo siya, hindi pwedeng aakyat agad sa 147. Mukhang malulugi siya sa pag-akyat ng timbang. Pero kung si Teofimo Lopez ang panalo mga boss, pwede agad lumaban yan kay Devin Haney. Dahil sabi ni Lopez, kung manalo siya kay Shakur Stevenson, nakahanda siya lumaban kay Terence Bud Crawford kahit sa 154 pounds. Sa iba pang balita, Ryan Garcia, head movement naman ang ini-improve niya ngayon laban kay Mario Barrios. Masipag bumato ng jab si Mario Barrios kaya kailangan ng head movement dito. Hindi pwede yung dating galawan ni Ryan Garcia na easy target lang. Kailangan ni Ryan Garcia ngayon gamitan ng head movement at footwork. Alam na rin ni Barrios na pamatay ni Ryan ang left hook. Kaya kung hindi gumana ang kanyang left hook, delikado na siya sa puntos. Iniwan na rin ni Ryan Garcia ang trainer niya na si Derek James. Sabi pa ni Ryan Garcia na matindi ang paghahanda niya ngayon at bagong Ryan Garcia daw ang makikita natin laban kay Barrios. Samantala, Floyd Mayweather talagang kondisyon pa rin ang katawan niya mga boss. Pinakita ni Mayweather ang bago niyang video habang naglalaro ng basketball. Makikita natin na maganda pa rin talaga ang pangangatawan niya. Kahit malapit na ito sa edad 50, kondisyon pa rin ang katawan. Kaya iba talaga ang disiplina ni Floyd Mayweather. Sana nga matuloy ang rematch niya kay pambansang kamao ngayong 2026.